Ang nakaraan. Nalaman natin ang mga totoong nangyari noon sa Floating Archipelago, kung bakit iniwan ng Sea Dragon ang espada, at nalaman rin natin na hindi talaga tunay na bayani si Kriemhild, na gaya sa sinasabi ng kanilang kasaysayan. Nagtagumpay nga na makuha ni Theo ang primordial relic mula kay Kriemhild, at kinilala ito ngayon bilang hero ng taong bayan. Pagpapatuloy, sa pinakailalim ng nagkakagulong mga bulwagan ng lumulutang na kapuluan, isang lihim na bulwagan ng konseho sa ilalim ng lupa ang umuugong sa mga pag-ulong na gulat, lihim na nagtipon ang mga pinuno ng mga pamilyang Marengel sa karagatan, ang kanilang mga tinig ay matatalas, puno ng pangamba at pagkadismaya. Ngunit bago pa man makaupo ng maayos ang sinuman sa kanila, isang malamig, nag-uutos na boses ang pumatlang sa silid na bahagyang naliliwanagan, isang tinig na mahinahon, kalmado, at mapanganib na tahimik, mabilis kayong nagtipon. Bawat lalaki sa bulwagan ay napako sa kinatatayuan. Nakatanaw sa pintuan, nababalutan ng isang kapanatagan na dagliang nagpaalinsangan sa lahat ng naroroon. Si Noel, isa sa siyam na mararangal na lingkod ni Troyban, ang presensya niya ay tila isang talam na nakadiin sa leeg ng buong silid. Agad namang bumaling sa kanya ang isa sa mga lalaki, ang boses ay nanginginig sa matinding pagkabalisa, "Noel, bakit ka ganyan kahanahon? Ang plano natin ay tuluyan ng nasisira. Hindi ba't dapat ay nasa Troyban ang espadang pamatay dragon?" Tanong ng lalaki rito kay Noel, na ang isang ito naman ay mukhang mainit ang ulo. At ngayon ay daladala na iyon ng dayuhang iyon. Dahil sa kanya, lahat ng tao sa kapuluan ay nagmamadaling pumunta sa estatwa, isinisigaw na siya ang maalamat na bayaning si Kriemhild. Namutla ang mukha niya habang nagsasalita, at bumaba ang pawis sa gilid ng kanyang sentido. Sa takbo ng mga pangyayari, ang kapangyarihan ng tatlong pamilya sa karagatan ay mapupunta lang sa kamay niya. Hindi ito ang napagkasunduan natin. Ngunit ang kapanatagan ni Noel ay hindi natinag, bagkus, tumalas pa ang kanyang tingin sa pagkadismaya. Tunay nga, wika niya, ang boses ay makinis ngunit may katatagan, bilang kapalit ng espadang pamatay dragon, ipinangako ng Troyban na mapapanatili ang inyong kalagayan. Ang kanyang tingin ay humagupit sa kanila na parang mandaragit na naghahanap ng biktima, pero ang makita kayong nagkakagulo dahil sa isang napakababaw na bagay, ay nakakainis, sabi nito na mainit nga ang ulo ngayon. Ang nag-iisang salita na iyon ay tumimo na parang sampal, isa sa mga pinuno, na nasaktan sa pagwawalang bahala ni Noel, ang humakbang at hinawakan ang balikat ni Noel, "Ano? Isang maliit na bagay. Noel, ano ba ang tingin mo sa aming tatlong Marengel na pamilya sa karagatan?" Hindi na natapos ang kanyang mga salita, isang espada ang sumiklab nang wala man lang ingay, imposibleng mabilis, at hinati ang lalaki sa dalawa, bumagsak ang bangkay na may basang kalakbog, at napuno ang bulwagan ng metalikong amoy ng dugo. Hindi man lang kumaibot si Noel, tiningnan lamang niya ang katawan at sinabing may isang patag at nakakikilabot na tono, "Ano ang tingin ko sa inyo? Halatang mga insekto na maaari kong durugan anumang oras." Ang isa pang pinuno ay umatras sa takot na pasubsob. "Noel, ano ang ginagawa mo?" Pinunasan ni Noel ang kanyang talam sa sarili niyang kapa, ang kanyang ekspresyon ay nakagagambala pa ring kalmado. "Kayo ay mga taksil na nagbenta ng sarili ninyong bansa para sa sariling pakinabang," sabi nitong lalaking ito kay Noel. "Dapat pa nga kayong magpasalamat na tinulungan kayo ni Troyban ng ganoon katagal, sa halip, nagrereklamo kayo tungkol sa pamumuno sa mga lumulutang na isla, kahit paunti-unti na itong lumulubog, dapat ay sumunod lang kayo sa ipinapagawa sa inyo." Tumigas ang kanyang tingin, at ang boses ay lalong tumalas sa bawat salita. "Naku po, ang kasakiman ay dapat may hangganan kung umaasa kayo ng pagpaparaya." Ang natitirang pinuno, nanginginig, ay sinubukang ipagtanggol ang sarili, "Seryoso ka ba? Kung wala ang kabisera ng kapuluan, babagsak din ng Troyban." Sa pagkarinig nito, humakbang si Noel hanggang sa maramdaman ng lalaki ang kanyang hininga. Walang makikita sa kanyang mga mata kundi uhaw sa dugo. "Baliw," bulong niya ng madilim, "hindi mo pa rin nauunawaan, di ba?" Sabi nito na puno ng pagbabanta. Napako ang lalaki, hindi makagalaw, bawat buhok sa kanyang katawan ay tumayo habang ang hangarin ni Noel na pumatay ay pumuno sa silid. "Kung ayaw mong katayin dito ngayon, tumahimik ka at gawin mo ang eksaktong sasabihin ko." Ang mga labi ng isang ito ay agad na nagsara, ang pawis ay tumulo sa kanyang baba habang hirap na hirap siyang huminga.
hindi alam ang gagawin, hindi alam ang sasabihin, tanging takot lamang ang nararamdaman nito ngayon. Tumalikod si Noel nang may parehong casual na kumpiyansa, na parang hindi siya pumatay ng tao nang walang kaabog-abog. Kung gusto mong mabuhay, sabi niya nang hindi lumilingon, dalhin ninyo sa akin ang espadang pamatay dragon, kayong mga basura. Lumakad siya patungo sa labasan, bago pa siya makalabas, isang kawal ang lumuhad sa harap niya ng may paggalang, patawarin ninyo ako, Panginoong Noel, wika ng kawal, ang boses ay may pagpipitagan, maaari ba akong magtanong? Tumigil si Noel at tumango, lumunok ang kawal at nagtanong, talaga bang ipinagkakatiwala ninyo sa kanila ang pagkuha ng espada? Tanong nito, nanatiling seryoso ang tono ni Noel, mas malamig na ngayon, alam ko ang inaalala mo, mas gugustuhin ko pang bawiin iyon ng ako mismo, ngunit hindi pinapayagan ng sitwasyon ngayon, tugon nito. Tuminis ang kanyang tingin habang iniisip niya ang banta na dumating sa isla, isa sa siyam na dragon ni Ragnar ang narito. Sabi niya, the Overlord Dragon, ang tinutukoy nito na banta sa kanila ay si Theo. Lalo pang sumungkit ang mga mata ni Noel, muling umangat ang hangarin niyang pumatay, dahil dumating siya, ang pagpigil sa kanya ang ating pinakamataas na prioridad, sabi nito. At kasabay nito, umalis si Noel sa bulwagan. Ang kanyang balabal ay sumasabay na parang anino ng kamatayan. Ang araw ay bahagya pa lang sumisikat sa kabilang bahagi ng kapuluan ng magtipon ng mga tao sa paligid ng mga nagkalat na labi ng bumagsak na estatwa ng dambuhalang dragon. Ang batong binasa ng ulan ay kumikinang sa ilaw, at ang mga bulungan ay umikot sa dagat ng mga tao habang si Theo ay bumaba sa mga hagdan ng nasirang arena. Ang pulutong ay sumambulat, ang mga boses ay nagpatong-patong sa isang malakas na sigaw, Kriemhild. Kriemhild, pilit na ngumiti si Theo, na may nerbiyos, ang debosyon nila ay hindi lang malapit sa pagsamba, ito ay ganap na pagpipitagan, tahimik siyang nag-isip, alam niyang itinuring nilang Diyos si Kriemhild, ngunit walang naghanda sa kanya para sa ganitong pagtanggap. Ang kanyang mga saloobin ay gumala sa babaeng nakita niya sa mga alaala, si Kriemhild ay hindi isang gawa-gawang tagapagligtas, hindi isang banal na bayani, siya ay isang mabait, ordinaryong babae na nasangkot sa isang trahedya na napakalaki upang dalhin niya. Humigpit ang kanyang mga daliri sa espadang pamatay dragon, maging ang talam na ito, naniniwala silang ito ay sa kanya, subalit isa itong relikya ng primordial dragon na sinadya lamang upang sumagot sa isang Ragnar. Nang marating ni Theo ang paanan ng hagdan, isang lalaki ang humiwalay sa pulutong at sumigaw ng may desperasyon, nanginginig ang boses, "Oh, Kriemhild, nakikiusap ako, makinig ka." Sigaw nito, hinihila ng mga Troiba na iyon ang kapuluan sa kapahamakan. Marami rito ang hindi makakatakas. Kung may awa man ang iyong puso, iligtas mo po ang islang ito. Kumukurap si Theo, nagulat, pagkatapos ay huminga ng mahina, napakangiti, habang pinapakinggan ang mga tinig ng taong bayan. Hindi naman siguro masama kung sasakyan ko muna ito, naisip niya. Itinaas niya ang espadang pamatay dragon ng mataas, at nagsalita siya ng may matibay na kumpiyansa na umalingaw-ngaw sa mga guho. Mga tao ng lumulutang na kapuluan, isinusumpa ko ito. Gagawin ko ang lahat para iligtas ang islang ito. Sigaw ng ating bida. Isang alon ng pag-asa ang bumulwak sa pulutong, ang kanilang mga tinig ay muling umangat habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Ang kanilang paniniwala sa kanya ay lumalakas sa bawat tibok ng puso. Nang tuluyan ng bumaba si Theo sa mas mababang mga baitang, isang mahinahon ngunit may paggalang na tinig ang sumalubong sa kanya, "Hinihintay po namin ang inyong pagdating, o bayaning Kriemhild." Isang babae na nakasuot ng ceremonial na balabal ang lumapit, isang marangal na figure na ang buhok na may kulay pilak ay kumikinang sa ilalim ng araw, "Ako si Marty, mataas na saserdote ng templo ni Kriemhild. Hayaan ninyo po kaming gabayan kayo mula rito," sabi nito nang may puno ng ngiti sa kanyang mukha, nang makita niya ang ating bida. Nagbago ang tagpo habang tinatawid nila ang mahabang tulay bundok na patungo sa templo. Ang mga tao ay nakahanay sa daanan, namangha, nagbubulong ng mga panalangin at basbas habang dumadaan si Theo. Sa loob ng templo kung saan ang sinaunang mga mural ay nagpapaliwanag sa mga pasilyo, naglakad si Marty sa tabi niya, nagsasalita ng mahina. Sa loob ng maraming henerasyon, pinanatili ng aming mga saserdote ang lugar na ito, naniniwala sa propesya na balang araw ay babalik ang bayani.
Nagpatuloy sila sa paglalakad, at narating nila ang isang lugar na kung saan naruroon ang isang mahalaga bagay, ang isang maliit na kwintas na perlas. Nanlaki ang mga mata ni Theo. Ano ito? Nakatingin rito si Marty ng maingat, sabi nito, sinasabing pag-aari ito mismo ni Bayaning Kriemhild, ang perlas ni Kriemhild. Isang system message ang kumislap sa harap ng mga mata ni Theo, na parang teksto sa isang digital. Perlas ni Kriemhild, kagamitang may mahika, susi na nakakonekta sa tarangkahan. Patuloy ni Marty, ito ang natatanging keepsake na natitira ng bayani at ang susi upang marating ang dagat ng mga dragon sa kalaliman ng dagat, ngayong taglay na ninyo ito, maaari na ba tayong magpatuloy? Tanong ni Marty sa ating bida, na si Theo ay hawak-hawak na ang nasabing kwentes. Nag-alinlangan si Theo, pagkatapos ay nagbuntong hininga, usang butil rin ng pawis ang agad na tumulo sa kanyang sentido. Bago tayo umalis, may kailangan akong sabihin sa iyo, sabi ng ating bida kay Marty, na aaminin nito ang katotohanan na hindi siya si Kriemhild. Ngunit ngumiti lamang ang saserdote ng may payapang kumpiyansa, hindi ninyo kailangang mag-alala, Panginoong Ragnar, sabi ni Marty na kilala nito na isang Ragnar ang nasa kanyang harapan. Napako si Theo sa gulat sa kanyang narinig, paanong nalaman mo? Tanong nito, humarap siya, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at may kalama. Ang espadang pamatay dragon ay isang relikya ng primordial dragon, natural lamang na gigisingan ito ng isang Ragnar. Tungkol naman sa kung bakit tinawag namin ang templong ito na tahanan ni Kriemhild, iyon ay nararamdaman ko na matapos bantayan ang sagradong lupaing ito sa loob ng maraming henerasyon, ang kalungkutan ng isang babae na walang pagpipilian kundi saktan ang kanyang pinakamamahal na kaibigan, ang huling hiling niya na protektahan ang islang ito. Lumambot ang kanyang boses, na puno ng tahimik na pagpipitagan, kinilala ka ni Kriemhild, kaya dapat ninyong tanggapin ang karangalang nararapat sa taong pinili niya, nakangiting sabi nito kay Theo. Inakay siya ni Marty sa isang sinaunang hagdanan na inukit sa ilalim ng templo, sa dulo nito ay nakahiga ang isang altar na bato na tinatanaw ang isang malalim na pagkahulog sa kadiliman, kung ihahagis ninyo ang kwintas mula rito, sabi niya, magbubukas ang isang tarangkahan na konektado sa dagat dragon. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang maliit na anteng-anteng sa kanyang kamay, isang kumikinang na hiyas na hugis singsing. Ingatan ninyo ito, papayagan kayo nitong huminga at gumalaw sa ilalim ng tubig. Nakangiti ng sarado ang mga mata sa same time na panalangin, bamulong siya, ipinapanalangin ko ang inyong tagumpay at ang kaligtasan ng lumulutang na kapuluan. Ipinasok ni Theo ang anteng-anteng na singsing sa kanyang daliri, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamao. Nang may tahimik ngunit determinado ng ngiti, sinabi niya, hindi ninyo kailangang mag-alala, ililigtas ko ang lugar na ito, kahit ano pa ang kailangan. Ang tagpo ay nagbabalik sa labas ng templo ni Kriemhild, kung saan isang bal-isang pulutong ang nagtipon sa tulay na patungo sa templo. Ang mga tao ay nakaluhod sa mahabang tulay na bato, nakakuyom ang mga kamay, nakapikit ang mga mata habang nagdarasal sa maalamat na bayani na ang estatwa ay kagagaling lang bumagsak. Ang kanilang mga tinig ay sumama sa tunog ng simoy ng dagat, na lumilikha ng isang same time na hanggang sa isang malakas na kalabog ang sum-iris sa katahimikan. Isang kawal ang ibinagsak ang bot ng kanyang sandata sa tulay, ang epekto ay umalangaw na parang warning shot. Tigil, kayong lahat, itigil ninyo ang pagdarasal ngayon na. Ang kanyang nag-uutos na tono ay kumalat sa pulutong, pinilit ang bawat ulo na bamaling sa kanya. Ang isa pang kawal ay humakbang, ang kanyang boses ay matalas at malamig na parang bakal, na kumpleto na ng 3 pamilya sa karagatan ang kanilang investigasyon, ang lalaking sinasamba ninyo, siya ay isang terorista, isang peking naglakas loob na magpanggap na si Bayaning Kriemhild. Ang mga pagkabigla ay kumalat sa mga tao. Paanong nangyari iyon? Totoo ba iyon? Ang takot at kawalang paniniwala ay bumalot sa kanilang mga mukha, ngunit ang boses ng mga kawal ay humawi sa kanilang mga bulungan ng may ganap na awtoridad, isang operasyon upang bawiin ang espadang pamatay dragon, ang mismong espadang ninakaw niya, ay isinasagawa na, mga mamamayan, lumisan na kayo agad. Kabilang sa mga nakabaluti ay nakatayo si Spanola Umberto, pinuno ng isa sa 3 pamilya sa karagatan. Habang pinapanood niya ang nalilitong mga sumasamba, ang kanyang mga saloobin ay umikot ng may parehong tindi ng bagyo. Oo,
Sa tingin ko, tama ang ginawa naming desisyon, sinabi niya sa sarili, bagaman ang pagkabalisa ay pumilipat sa loob niya habang itinaas ng mga kawal ang kanilang mga sibat patungo sa walang magawang mga mamamayan. Naririto ang isang ito, hindi niya gusto ang kanyang ginagawa, kay alang wala itong pagpipilian. Tumigas ang ekspresyon ni Spinola, na may mga pawis na tumutulo sa kamyang mukha. Maaaring gumuho ang reputasyon ko pagkatapos nito, inamin niya sa sarili, pero kung wala ang espadang iyon, ulo ko muna ang gugulong, kaysa ang mamatay. Wala akong pakialam sa reputasyon na iyan, sabi nito sa sarili, na agad na pinatigil at hinadlangan ng taong bayan na ayaw umalis sa daraanan nila. Sa isang matalas na hininga, inilabas niya ang kanyang talam, ang metal nito ay kumikinang sa ilalim ng maulap na liwanag, mamamatay din naman ako, kaya bakit ko pa iisipin ang reputasyon? Itinaas ang kanyang espada, sumigaw siya ng utos ng may nakakikilabot na determinasyon. Mula sa sandaling ito, sinumang hamarang sa aming daan, sa anumang dahilan, oksayin sila. Ang kanyang mga kawal ay sumugod na parang asong lubo na pinakawalan, sumugod patungo sa nagdarasal na mga sibilyan at sa mismong templo, sumunod si Spinola sa likuran nila, bumubulong sa ilalim ng kanyang hininga, kailangan kong kunin ang espadang pamatay dragon, anuman ang mangyari. Ang salaysay ay naglilipat pabalik kay Theo, malalim sa ilalim ng templo, bumababa sa hagdanan na ginabayan sa kanya ng mataas na saserdote kanina, ang mga hakbang na bato ay umiikot pababa sa kadiliman. Hanggang sa wakas ay narating niya ang kumikinang na ibabaw ng tahimik na tubig. Tumigil si Theo, pinag-aaralan ang bahagyang nakalubog na mga hagdan, kaya ito na pala, naisip niya, nararamdaman ang pagbabago ng hangin ng may tahimik at sinaunang enerhiya. Inabot niya ang kanyang coat, kinuha ang kwentes na ipinagkatiwala sa kanya ng saserdote, isang relikya na isinuot mismo ni Kriemhild, hinawakan niya ito sa huling pagkakataon. Ang mahinang liwanag nito ay sumasalamin sa kanyang mga mata, sa isang matatag na hininga, pinakawalan niya ito sa tubig. Inihagis niya ito sa tubig, unti-unting lumubog ang perlas, bumababa, na parabang nilulunok ito ng tubig. Sa sandaling nawala ito sa paningin, nagsimulang umikot ang tubig. Ang maliliit na ripple ay umikot palabas, lumalalim sa umiikot na mga alon. Lumawak ang vortex, isang underwater cyclone ang nabuo mismo sa harap niya. Ang tubig rito ay biglang nag-react, nagkaroon ng isang pag-ikot ng tubig, na lumilikha ng isang pabilog na daanan na nakalutang na parang tarangkahan na gawa sa likidong liwanag. Mahina itong pumipintig, ang mga patak ng tubig ay nakalutang sa hangin na parang lumulutang na mga bituin, nanginginig ang tubig habang gumawa ng desisyon si Theo ng walang pag-aalinlangan, pinatatag niya ang kanyang determinasyon, humakbang pasulong, at sumisid sa daanan. Sa sandaling tumawid ang kanyang katawan sa umiikot na singsing ng tubig, marahas na nagbago ang mundo sa paligid niya. Ang liwanag ay baluktot, ang tunog ay nawala, at ang kanyang hininga ay huminga sa kanyang dibdib habang ang grabidad ay pumilipat sa isang bagay na hindi makilala. Ngayon ay naririto na si Theo sa ilalim ng karagatan, dito ay napakaraming nilalang na mga dambuhalang halimaw sa karagatan ang nag-aantay kay Theo. Pagkatapos, sa isang biglaang pag-alog, nag-stabilize ang lahat, iminulat ni Theo ang kanyang mga mata at natagpuan ang sarili na nakalutang ng malalim sa malawak at kakaibang kadiliman ng karagatan. Ang presyon sa paligid niya ay napakalaki. Ngunit, ang bagay na ibinigay ng mataas na saserdote ay nagpapanatili sa kanya na ligtas, hinahayaan siyang huminga at gumalaw ng malaya na parang naglalakad siya sa himpapawid. Dahan-dahan siyang lumingon, tinitingnan ang malawak na mundo sa ilalim ng tubig sa harap niya, ang matatiyog na anino ay lumutang sa malayo, ang ilan ay hugis isda, ang iba ay hugis bangungot, ang maliliit, walang pinsalang nilalang ay sumisid sa paligid niya sa kumikinang na mga guhit. Ngunit mas malalim, sa kailaliman sa ibaba, nararamdaman niya ang makapangyarihang mga nilalang na nagkukubli, bawat isa ay naglalabas ng enerhiya na nagpapanginginig sa mismong tubig. Inilabas ni Theo ang espadang pamatay dragon, si Balung, ang talam nito ay kumikinang na parang liwanag ng buwan na humihiwa sa hating gabi ng mga alon, at nag-isip sa sarili ng may kalmado ngunit apurahan na kaseryosohan. Nasa loob na ako, pero wala pa rin akong ideya kung saan ako pupunta mula rito. Habang lumulutang siya pasulong, hinahayaan ang instinct na gabayan siya sa kalaliman, may kung anong humaplo sa gilid ng kanyang mga pandama,
Isang mahinang ripple, isang kaguluhan sa mga current ng tubig sa likuran niya. Napako si Theo sa gitna ng paggalaw, sumungkit ang kanyang mga mata, matalas na parang lawin na nakatitig sa biktima, at umikot siya ngunit wala siyang nakita kundi malinaw, walang laman na tubig, walang tunog, walang hugis, walang bakas. Sinuri niya muli ang lugar, humihigpit ang kanyang panga habang tahimik siyang nag-iisip, hindi ako nagkamali, may kung anong tiyak na narito. Lumalalim ang katahimikan, dumidilim ang tubig, ang kanyang tibok ng puso ay mahinang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga habang ang tensyon ay umikot sa loob ng kanyang dibdib. Pagkatapos, nang walang babala, ilang nakababahalang pulang ilaw ang kumislap sa likuran niya, kumikinang na parang malademonyong mga parol na nag-aapoy sa dilim. Nanlaki ang mga mata ni Theo. Dahan-dahan siyang lumingon, at ang mga ilaw ay dumami. Parami ng parami ang lumalabas hanggang sa ang buong lugar sa likuran niya ay napuno ng mga ito. Ang mga hugis ay nagsimulang magpakita sa paligid niya. Malalaking snailalang na anyo na humihiwas sa tubig ng tahimik at may katumpakan, ang kanilang mga kaliskis ay kumikinang na parang likidong obsidian, at ang kanilang mga panga na may linya ng serrated teeth ay bamuka ng may mababa, umuugong na parang ahas ang tunog ng mga tinig nito. Isa-isa, ang mga nilalang ay lumabas ng ganap mula sa mga anino. Umikot sila sa kanya na parang mga lobo na sumusubok ng biktima. Huminga ng dahan-dahan si Theo, humigpit ang kanyang hawak kay Balong, pilit siyang tumawa sa ilalim ng kanyang hininga, hindi dahil sa katatawanan, kundi dahil sa kawalang katuturan ng kung gaano perpektong kinumpirma ang kanyang mga hinala, mga ahas dagat, naisip niya, kinikilala ang kanilang natatanging aura, ang mga tagapagbantay ng kalaliman ng dagat. Tumingin siya sa paligid sa 12-dosenang mga halimaw na ahas na umiikot ng palapit. Ayos, naisip niya ng sarcastic, na umaalingaw sa parehong pakiramdam na mararamdaman ng isang tao kapag ang boss fight room ay nagsara sa likod mo sa isang video game. Kung narito sila, ibig sabihin, ang kanyang pag-iisip ay nakabitin sa tubig na parang isang spark na naghihintay na mag-apoy. Ngayong nasa harapan na ng ating bida ang mga Sea Dragons, hindi lamang isa kundi marami, ano kayang laban ang nag-aantay kay Theo? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like o mag-comment, makakatulong po ito ng malaki sa paglago ng channel, at makapagbigay pa ng magagandang kwento. Salamat!